Hi, hello, good morning. Kumusta po kayong lahat? Ayan, ang inyong lingkod, Brother Cyril, ay nagbabalik. Ayan. So good morning, pinagpalang umaga. Kumusta po ang inyong mga gising? No? Salamat sa Diyos at tayo buhay, malakas. No? Marami nang hindi nagising. Kaya isang bagay na dapat natin ipagpasalamat ay yung buhay natin. Amen? So gusto ko lang mag-share ng Word of God sa umagang ito na patungkol sa kaligtasan. Question, ano ang kaligtasan? Ang kaligtasan po ay paglaya mula sa ating mga kasalanan at sa kaparusahan ito. Now, sino ang may likha ng kaligtasan? Walang iba po kundi ang Panginoong Jesucristo. Ang sabi po sa Hebrew 5:9, ay naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa kanyang kalooban. So yun po, meron siyang kondisyon. Kapag ligtas ka na, ginagawa mo na yung kalooban ng Panginoon, mayroon ka ng tinatawag na kaligtasan. So ang question uli, kanino inalok ang kaligtasan? Po, siyempre, kailangan mayroong recipient, mayroong tatanggap. Sino mang sumampalataya sa Kanya. Ibig sabihin, lahat po, pinagkaloob po sa lahat to, yung buhay. Pinagkaloob ng Diyos ang anak para sa atin. But, ang sabi is kailangan sumampalataya ng isang tao para makamit niya yung kaligtasan. So, maliwanag po, na ang tao dapat hindi niya ipagpawalang bahala yung kanyang pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. So ang kailangan natin para tayo magkaroon ng kaligtasan is manampalataya, magsisi, sumunod, magpatuloy at magpabautismo tayo. Yan po yung mga essential na kailangan natin para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Kasi hindi ka naman pwedeng sumampalataya sa Diyos nang hindi ka sumusunod. So kapag nanampalataya ka, may kasamang pagsunod po yun. May pagkasamang pagsisisi. At ano ba yung requirement ng kaligtasan? Siyempre yun, patanggapin mo yung regalo, si Lord, yung tagapagligtas ng buhay mo, si Jesus. Kaya hindi pwede na sasampalataya lang tayo tapos wala tayong gagawin. Ang gagawin mo, sabi nga, Santiago, kung hindi ako nagkakamali, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. So, hindi works yun, no? Kasi hindi makakapagligtas po ang works natin dahil sa biyaya po tayo naligtas, sa habag lang at sa awa ng Diyos. Pero anong gagawin mo lang? After mong tanggapin yung kaligtasan, siyempre may gagawin ka, magpapatuloy ka. Gagawa ka ng mga mabubuting bagay. Alangan naman tatambay ka lang. So hindi po ganun yon. Mayroong pagsunod, mayroong pag-apply sa buhay. Kasi binago ka na no? Ang nakipag-isa na kay Kristo, binago mo na yung buhay mo. Kailangan baguhin mo. Pakita mo sa Diyos na nagbago ka. So, yun lang po, Actually, malawak to. Pero, yun po yung mga pahapyaw na pwede kong masabi about salvation. Na mahalaga sa buhay ng tao to na hindi dapat natin ito walang bahala. Kasi, ang buhay natin temporary lang dito sa lupa Hindi talaga ito yung buhay natin. Hindi tayo dito mananatili, kaya namamatay tayo. Pero, ang alam ng ilan, na kapag namatay siya, natatapos na yung buhay niya. Hindi po. Doon pala magsisimula ang buhay mo. Sabi sa Hebrew 9:27, it's appointed to man to die once, and after that is judgment. So may pupuntahan po ang tao. So yun, mag-ingat po kayo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ano man ang inyong ginagawa, samahan kayo ng Diyos. At lagi natin kasama ang Diyos sa buhay natin para meron tayong peace of mind at kapayapaan. God bless.